Ikalawang Kronika, chapter 3, verse 10. Second Chronicles. Basahin natin. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kerubin mayari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Ito na lang, mas maganda to. Ito ng ginto. Yung nandito sa akin na ano. 2 Kronika DRC 3. Isaiah. Isaiah Pwede 1919 mag-ano, na magsalita. lang, bro. Isaiah 1919 Pwede. na lang. Ito, tignan mo ha. Isaiah 1919 tsaka Isaiah 56 mamaya. Isaiah 1919 muna. Sabi. Pwede ba pakibasa ito, bro? In that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord the borders thereof. So, sino tinutukoy na Lord dito na magkakaroon ng altar at monumento? Sinong Lord to? Sino po ba kinakausap niya dyan? Si Isaiah. Kausap niya si Isaiah. Okay, kanino napautos? Si Isaiah yung nagsasalita pala, I mean. Sabi na Sino nga Isaiah, po no? pinapautos na gumawa ng altar at In that rebulto? day, future to bro, future. No? Kasi ano bang sabi dito, no? Tingnan mo ha. Sa May 20. Sabi dito, it shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt. For they shall cry to the Lord because of the oppressor, and he shall send them a savior and defender or to deliver them. Savior, bro, si Jesus Christ to, di ba? So ibig sabihin sa panahon to ni Jesus Christ mangyayari. Tanggap mo ba to sa panahon sa tanggap mo ba to sa panahon to ni Jesus Christ mangyayari? Itong magkakaroon ng altar at monumento. Tanggap ko. So anong ibig sabihin pag sinabing monumento, anong ibig sabihin nun para sa'yo? Ang gusto ko, saan dyan ang Katolik? Hindi bro, kasi kung ang point mo lang ng ng hindi pagtanggap sa mga rebulto, kasi Catholic yung gumawa niyan, wala naman sa Bible ng Catholic. Pero so therefore, pwede palang gumawa ng rebulto, basta wag lang yung Catholic. Parang ganun ba yung punto mo? Pwede gumawa ng rebulto, wag lang yung Catholic. Kasi hinahanap mo yung Catholic. Parang ang pinupunto yata niya, mamaya ka na bro si Moises, parang may kami. Sorry, di naman sa pagbabastos bro, kasi kami pa yung nag-uusap so para maintindihan ko yung punto niya, kailangan sa kanya nang galing yung punto niya, o hindi galing kay Talumpati bro. So Victor, no, ano ba yung punto mo? No, kasi pinakita ko sa iyo sa panahon ni Jesus, gagawa yung mga tao ng altar at monumento niya. No? Okay. So ngayon hinahanap mo yung salitang Katoliko. Saan diyan inutos sa Katoliko? So ngayon para sa iyo, tinatanggap mo na magkakaroon siya ng altar at rebulto or monumento, basta wag lang Katoliko yung gagawa. Ganun ba yun, bro? Victor? Ay, hindi, kasi wala dyan nakasulat kay mga Katoliko, inuutosan ko na gumawa ng Nako po. Hindi kasi full it shall be for a sign. Ulit, balikan pa natin. Nagigets kita. Ang gusto ko kasi malaman yung pinakautos sa inyo na gumawa ng rebulto. Ang gusto ko doon sa New Testament. Sino ba yung inordina ng Panginoon? Di ba? Sige, ito na lang. Papakita ko pa sa'yo. Isaiah 56. Isaiah 56. Ay, hindi. New Testament tayo. Hindi, ito nga hula nga to para sa future Hula to para sa future. So, para dito sa Old Testament. Nakikita rin to sa Old Testament. Victor, naiintindihan mo ba yung propesya? Kung ano ibig sabihin? Propesya yan ni Isaiah mangyayari. At isang senyales na darating si Jesucristo. At ang kanyang itatayo, merong gagawa ng altar. Sino yung gumawa ng altar para kay Jesucristo? Ito bro, ano bang sabi dito? I will give in my house and within my walls a monument and a name better than the sons and daughters. I will give them everlasting name that shall not be cut off. Balikan natin yung sa 4. Ano sabi? For thus says the Lord to the eunuchs who keep my Sabbaths, who choose the things that please me,
no? Yung mga yunokong, no, gumagawa ng ikakasaya ng Diyos. Sabi. And hold fast to my covenant. Ano pang sabi niya sa kasunod? No? I will give them futuristic. No? I will give them in my house and within my walls, mga pader, a monument. Monumento na naman, bro. Monumento. Pag sinabi, di ba? Yung monumento, katulad, monumento ni Rizal, di ba? Monumento. Meron na namang monumento, bro. I will give, ang Diyos mismo magbibigay, bro. Tapos sa may bahay pa mismo ng Diyos, bro. Ano ba ang bahay? Ano ba ang bahay? Makikita natin dito sa 1 Timothy 3:15. Ano ba ang bahay ng Diyos? No? Wait lang, brother. Nagigets kita. Alam kong prophecy yan. Ito, wait lang. Ito yung bahay ng Diyos, bro. Papakita ko sa'yo. If I delay, you may know one ought to behave in the household of God, which is the church, bro. Palagay. So, asaan ng monumento, bro? Kung ang bahay ng Diyos ay ang simbahan, asan yung church? Asan yung mga monumento? Asan yung mga monumento? Testament? Ito nga, bro, timo, I will give them. Ito mo, mag-isip. Mag-isip, Isaiah 56 verse 4 to 5. Hula to, hula. Isaiah 56 verse 4 to 5. Sumunod ka, buksan mo utak mo, For thus says the Lord to the eunuchs who keep my Sabbath, who choose the things that please me and hold fast my covenant. No? Ibig sabihin sa pag-uugali ng mga eunuko, no? Paggawa ng mga bagay na makapagpapasaya sa Diyos. No? Sa may pa dito, sa 56 or verse 5. No? I will give in my house and within my walls. Sabi, house, bahay, a monument and a name better than the sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Ano bang sabi sa Timothy? No? 1 Timothy 3:15. Ano bang sabi dito, no? If I delay, you may know how one ought to behave. Paano kumilos ng maayos sa loob ng bahay ng Diyos? No? Which is the church of the living God. Kung ang sabi ng Diyos sa Isaias, no, na papagawan ko ng monumento sa aking mga pader ang mga yunokong gumagawa ng mga bagay na ikakarangal ko o ikakasaya ko, ang sabi dito, no, alam ng mga tao na to, no, kung paano kumilos ng maayos sa loob ng bahay ng Diyos, no, na na ang simbahan ng buhay na Diyos, no, ang pundasyon ng katotohanan. So ayan, bro, sa Isaias pa lang sinasabi na, no, na yung mga yunoko, no, na napapasaya nila ang Diyos, gagawan sila ng Diyos mismo ang gagawa, no, ng kanilang mga monumento sa pader. Ngayon pagdating dito sa pinapaalalahanan ni Timoteo, no, na alam ng mga tao na to kung paano umakto ng maayos sa loob ng bahay ng Diyos, no? No, which is the church of the living God. No? So yung bahay pala ng Diyos, bro, is ang simbahan. No? So therefore, sa Isaias, no, yung sinabi ng Diyos na sa kanyang bahay, sa pader ng kanyang bahay, ay magkakaroon ng monumento ng mga yunoko. Ibig sabihin ba nagsinungaling ang Diyos? Wala nga kayong monumento sa mga pader ng simbahan ninyo? Wala nga kayong simbahan eh. Pero kami monumento. Ang Diyos, diba, hindi lang ang tumutukoy sa Egypto. Kasi may doon nagsimula ang Kristiyano Gentile sa yun Egypto, diba? Oo, Gentile yun eh. Gentile. Oo. Ano sabihin niya walang Kristiyano? Kristiyano. Lahat naman yun eh. Hindi lang tumutukoy sa Egypto. Yun nga hindi. Pwede na ba ako magsalita? Pwede na ba? Wait lang. Meron kaming monumento. Wait lang daw. Wait lang, hindi pa tapos eh. Ano yung monumento niyo, bro? Frame lang ni Felix Manalo. Felix Manalo. Meron sa may central niyo, bro, may may revolt. So isa lang pala yung gumagawa ng ikakasaya ng Diyos sa inyo, si Felix Manalo lang, hindi si Jesus Christ.
Oo, kasi yun ang nakalagay sa sa pader Saan sa namin Bible yun ngayon? nakasabi. Saan sa Bible yun ngayon? Oh. Si ano lang, si Felix Manalo lang ang gagawa ng ikakatuwa ng ano Diyos. ba si Felix? Ano ba si Felix Manalo sa amin? Di ba Ano ba huling sugo? Oh, bakit si Jesus wala? INC pala siya. Kanina, di ba sabi niya wala siya reliyon? Yun pala, no? Ang galing, no? Ang lupit talaga, no? Oh, Wala. masama Sinungaling. yun. Masama yun. Nagsisinungaling, sir. Kasuklam-suklam sa Diyos yan. Huli, nahuli. Malaking kasalanan yan, Victor. Yung pagsisinungaling. Pag tinatanong, Director Boy, Gusto lang sumagot. magsalita eh. Malaking kasinungalingan yan. Ang sabi niya kanina, wala daw. Ang sabi niya kanina, Oo. wala siyang inaaniban na iglesia. Oo, Ben. Ayos ka. Ako ay mga INC antikristo yan. Sabi sa ikalawang 1, chapter 1 verse 7, basahin nyo nga. Ay, wait lang. Marvin, di ba sa amin? Hindi, kami- nakasulat naman, basahin natin. Hindi, wait lang. Di ba ang, di ba ang Chapter sabi 1 mo kanina, ay Victorious? Teka lang bro. Nagsisinungaling ka eh. Ang sabi mo sa umpisa, wala kang kinaaniban o wala kang relihiyon. Sinungaling. Ngayon, habang tumatagal ang usapan, ngayon nabanggit si Felix sa inyo. Ngayon, napaghalataan ka tuloy na nagsisinungaling ka kasi kanina ang sabi mo wala kang relihiyon. O paano ngayon yan? Sinungaling talaga yung yung mga Oh, INC.